siya po ay plain housewife. Kids at siya po ay madami na rin daw po na beses na siya ay na-scam. So grabe, pero dahil daw kay Crowd One, nakabili lang naman siya ng 8 condo house lang naman and lot at farm. So nakapagpatayo na din daw po siya ng ambulance business. So grabe yun. So let's all welcome guys ang ating guest sharer po sa gabi na ito. Walang iba, ang ating Director 3-star, Ma'am Arlene Paderes. Ma'am, please unmute po ma'am and go ahead po. Okay. Okay. Ayan, so ma'am, ayan. Ayan, please unmute po. Ayan, go ahead po, madam. Good evening po sa lahat. Narinig niyo na ako? Yes, ma'am. Loud and clear po. Go ahead po. Okay. So, good evening sa lahat. Napakinggan ko rin yung isang SIMA natin na sharer, si Sir Edgar ba yun? Manager 3, pero marami na rin siyang na-achieve dito kay Crowd One. Tama po ba? So, good morning po. Kahit na sabi ko nga, kahit na ginagabi na tayo, lagi pong good morning pagdating po sa business. Pakiayos mo anak. Nawala. Okay. Laptop. Okay. So, good morning. So, pasensya na kayo at ngayon po ay parang ilang bis pong si Ma'am Althea ba yun? Ma'am Althea sa akin ng request para mag-share po. Pero hindi po nagkakatagpo yung aming oras. Kasi nung last time medyo nagbago yata yung time nyo. Tapos nung nakaraan naman, mayroon po schedule ng mga meetings din dito na live meeting. So, dito po sa Crowd One, sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, kasi alam ko ito ay cruise line. So, hindi po tayo magkakalinya. Pero dito ay Crowd One, dahil isang company lang po tayo, ibig sabihin po noon, we are family. So, kabutihan ng isa ay para din po sa lahat. At kung kasamaan ng isa dito sa Crowd One, damay-damay tayong lahat. So, dapat, kung may mabuti tayong naranasan or may mabuting nangyari na naidulot sa atin sa Crowd One, kailangan po natin i-share sa ating kapwa para mas maraming makakaalam. Kasi opportunity po ito. Hindi po natin pwedeng itago-tago lang or hindi tayo mag-share sa ating kapwa. So, di ba? Ngayon, sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po pala si Arlene Paderes, Binlero yung family name ko dahil sa mister ko. So, Paderes lang talaga yung nakalagay sa aking FB account. So, sabi nga ni ma'am, mayroon akong 5 na anak. Tapos, plain housewife lang ako. Na nagkaroon din ako ng mga business sa bahay. Like sari-sari store. Mostly kasi talagang ganon. Sari-sari store. Di ba? Kapag nasa bahay ka, para kahit paano, di ba? Makatulong ka sa husband mo. Then, marami din ako sinalihan ng mga networking. Nagtayo din ako ng kantin sa bahay din namin kasi yung bahay namin is malapit sa mga universities, UE, AMA, and STI. So, naisipan ko magtayo ng business na kainan or eatery. So, sa awa ng Panginoon, kumikita naman ako. Pero syempre, malibre ko lang yung pangbaon ng mga bata, pagkain namin, pang-ulam namin, okay na. Pero yung sabihin po natin na may pag-asa kang yumaman, makabili ng house and lot, makabili ng car, malabo po yun. Kasi ang rolling ng pera ay parang nandun lang talaga nakaroll sa makapagbayad ka ng kuryente, mahabol mo lang yung pambayad ng tubig, pambayad ng bahay. So, yung both na income namin mag-asawa, kasi siya nagta-taxi driver lang, ay talagang hanggang dun lang. Tapos kung may iba pang mga pangangailangan like tuition fees, ang mangyayari dun, mangungutang ka na. So sa mga nanay, sa mga ibang may mga anak din, alam na alam ko na ganun ang nangyayari sa atin. Kumbaga, nabubuhay din tayo sa utang kasi wala tayong choice. Kapag kailangan na natin yung pera, mangungutang syempre tayo at ipapangako natin yung mga tatrabahuhin natin sa susunod. Or sometimes, ang gagawin pa natin ay mangungutang din ng ipambabayad sa utang. Kasi yun po yung nangyari sa akin.
So, okay lang naman yon kasi nagro-rolling lang naman ng maayos yung buhay namin. Okay lang, 'di ba? Pero dumating na yung time na, ano tawag diyan, yung yung buhay natin ay nagkakaroon ng ups and down, 'di ba? Yung mayroon tayong mga problema na na-encounter na hindi inaasahan. Kasi yung mister ko, nakiusap sa akin na ikuha ko siya ng isang car na hulugan which is Innova, ipapa-rent niya para, mayroon kaming income na mas maganda. So, pumayag ako. So, ang car, inutang namin yung pang down payment. So, habang nag-aandar na si car, siyempre nagbabayad kami doon sa inutang na down payment, nagbabayad din kami doon sa, monthly amortization sa kasa. Sa kasamaang palad, yung car na yon, ah, napa-rent ng asawa ko sa mga shoplifter or yung mga nagnanakaw sa mall, kung saan-saan diyan. Ngayon, yung pa-rent niya yun doon, nahuli yung car. Nahuli yung car, kasama siya kasi hindi niya alam na mga magnanakaw din pala yung mga karga niya. Basta siya, nagpa-rent lang siya. Tuwang-tuwa siya siyempre dahil napa-rent niya yung sasakyan ng medyo mataas-taas kasi sabi 5 days. So, yun. Ngayon, pagdating sa Mindoro, nahuli sila. So, nung nahuli sila, imbes na magkaroon kami ng income, problema. Kasi nakulong siya, na-impound yung sasakyan. So, imbes na magkapera, naghagilap ako ng pagtubo sa kanya. Pero yung sasakyan, hindi talaga kasi naka-exhibit na siya sa kaso. So, doon na nag-start yung struggle ko bilang asawa at ina ng mga anak ko. Kasi, nung mga panahon na yun, every month sinisingil ako ng bangko sa 32,000 amortization. Saan ako kukuha ng 32,000? Wala na nga kaming income doon. Tapos hanggang sa nung bandang huli, unti-unti na nag-close yung 8 kasi wala na rin akong maipanglalagay doon. Kasi kung makaliko man ako ng 32, binabayad ko sa kasa. Which is mali na yung ginawa ko kasi parang sinisikap ko pa sana na kumbaga, wag mawala yung sasakyan kasi akala ko makukuha namin pero hindi namin nakuha. So yung pera na inutang ko or nalikom ko, binabayad ko sa kasa hanggang sa bandang huli, hindi ko rin talaga sa sustain na bayaran. Hanggang sa madami na akong nautangan, hindi ko na rin nababayaran. So marami na akong problema. Hanggang sa hindi ko na rin nabayaran yung kasa. Kasi kaliwat kanan na yung demanda na dumadating sa akin. May barangay ako, may mga ganito. So marami na talaga. So close na yung tindahan, close na yung eatery, wala na. Si Mr. naman, ano na siya, parang hopeless na siya sa nangyayari. Lagi na lang siya iinom. Maano na yung ano niya, yung ano tawag doon, mahina yung loob niya sa problema, hindi niya kayang harapin yung mga nangyayari sa amin. So, imbes na gumawa ng paraan kung paanong matulungan niya ako sa ginagawa kong paraan para mabayaran namin yung mga atraso namin, hindi na. Kahit yung pagharap man lang doon sa mga tao na may atraso kami para kausapin niya, hindi siya tumutulong na sa akin kasi nga nahihiya siyang makiusap. So, ako lang solo na nagharap sa mga tao. So, nung time na yon, feeling ko parang naubusan na ako ng source na mautangan. Hirap na ako, grabe. Talagang naiisip ko minsan magpapakamatay na lang kaya ako. Tapos maisip ko naman ulit, sabi ko pag nagpakamatay ako, sabi ko maiiwan ko yung mga utang ko, patay na ako, minumura pa ako ng mga tao. So, pangalawa, iniisip ko yung mga anak ko. Pag nawala ako, ano kayong mangyayari? 4 pa naman na babae yung anak ko. Isa lang yung lalaki. Tapos hindi pa sila nakatapos ng pag-aaral. So anong mangyayari sa kanila? Yung asawa ko ang hina ng loob. Sabi pa niya, pag namatay daw ako, magpapakamatay din siya. So, dalawa na kaming mamamatay. Sabi ko, paano kaya ang gagawin ko? So, hirap na hirap ako na ganun ang nangyari sa buhay namin. So, si Mister, totally, hindi ko siya maasahan that time. Kung may trabaho, tatrabahuhin niya. Pero kung wala, wala na, bahala na. Basta pagtrabahuhin mo lang siya, masipag naman siya magtrabaho. Pero kung wala siyang trabaho, bahala na kayo. 'Di ba? So, yun. Hanggang sa dumating yung time na yung mga ano niya, yung mga ano tawag doon, mga kapatid niya nag-reunion sila, nagsiuwian dito galing abroad. So, dapat ambag-ambag yung magkakapatid para doon sa kanilang gagawing reunion. Iaambag namin. Wala kaming pera. May eviction letter na ako sa bahay kasi hindi na ako nakapagbayad. So yung minsan pinutulan na kami ng
kuryente kahit sa halagang 1.5 lang kasi hindi namin nabayaran. So, ang dami na nangyayari sa amin. So, ang ginawa ko na lang para lang hindi kami mapahiya doon at saka makapunta pa rin kami doon kasi gusto din mga bata makita yung mga tita nila. Nagpresenta na lang ako doon sa kapatid niya na galing US na maglabandera na lang ako. Ako na lang yung maglalaban ng mga damit nila para na, kahit paano makaano naman ako na hindi lang kami palamunin or pakainin lang kami ng mga hipag ko. Tapos naglabandera din ako doon sa isa niyang ate na tagalinis ng banyo, kung ano basta kung ano na lang ginawa ko para lang kahit paano bigyan nila ako 300 pesos, pambili namin bigas sa bahay pag umuwi kami, mga ganun. So, sobrang pero lahat yun talagang tiniis ko ng husto kasi sabi ko, makakaraos din kami. So, siyempre dumating yung time na uwian na sila ng ibang bansa, di ba? Yung isa kong hipag, binayaran niya yung rent ng bahay namin na bali 3 months. So, wala na ako masyadong problema doon. Pero nung bumalik sila, siyempre, tawag doon? Lumalakad yung araw. So, tapos na naman yung buwan. Anong mangyayari? Wala na naman ako ibabayad. So, magkakaproblema ulit ako. Ang ginawa ko, bumalik ako sa networking. Hinanap ko yung mga kaibigan ko, text ako kung ano yung mga network nila. So, yun. Makabalik ako sa networking, benta ko kape, di ba? Yung mga gluta, mga rub, mga oil, kung ano-ano dyan. So, masipag naman kasi talaga ako magbenta. So, ayun, kahit paano, nakakalibre na naman ulit kami sa pagkain, nakaka-survive kami. So, nagiging top naman ako dun sa kape-kape na yun. So, okay naman kami, di ba? Pero, nandun pa rin yung problema na hindi ko pa rin talaga mabayaran yung mga utang. So, doon yung na worst talaga, parang iuntog-untog ko na yung ulo ko sa sahig kasi nga sabi ko, paano na lang to? Pero lagi ako nagpipray. At ang dasal ko lang lagi noon is, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng pagkakakitaan kasi noon ang asawa ko ang talagang breadwinner namin. Siya yung naghahanap buhay para sa amin. So parang ako nagsusupport lang. Pero nagdasal ako na sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng pagkakakitaan. Yung ako mismo yung kikita para ma-manage ko yung pagbabayad ng mga utang. Mabayaran ko lang lahat ng mga utang. Karoon kami ng sariling bahay, sabi kong ganun. Okay na ako, sabi kong ganun. Hindi naman ako naghangad talaga na yumaman talaga ako, magsubra-sobra yung pera ko, ganun. Hindi. Talagang sabi ko, promise talaga babayaran ko lahat ng mga utang ko, lahat ng mga interest babayaran ko. Sabi kong ganun. So, yun lagi ang dasal ko. Minsan para na akong lukaret. Naglalakad ako sa daan, nakikita ko ng tao na nagsasalita ako mag-isa. Pero hindi naman ako nagsasalita ng kung ano-ano. Nag-pray ako habang naglalakad ako. Nagbibenta man ako ng kape or ano man, maglalaba ako. Basta lahat nagdadasal ako. Pinagdasal ko talaga na mayroong opportunity akong makita na mabayaran ko talaga lahat-lahat ng mga utang namin. Ganun lang yung nasa isip ko. Yun, yung time na yun, nalipat na naman ako sa isang company. May nag-invite na naman sa akin doon sa ibang company. Ngayon, sabi ng isang pastor sa akin, July yun, 31, 2019. Sabi ng isang pastor na kasama ko sa isang company din, sabi niya, pumunta siya ng Baguio. Tapos sabi niya, mayroon daw siyang nakilalang na company bago. Maganda daw talaga. So, sabi niya, yung kanya daw kakilala dati, yan si Ma'am Nora Nganoy, ay kumikita daw ng 35,000 a week. Sabi ko, 35,000 a week? Sabi ko, totoo kaya yun? Sabi ko gano'n sa kanya. Sabi niya, oo sis, totoo daw, ganito, ganyan. Sabi ko, parang ayaw kong maniwala, pero iniisip ko, baka ito na yung opportunity na hinihingi ko kay Lord. Sa loob-loob ko lang. Tapos sabi ko, okay. Nag-okay agad ako. Tapos sabi ko, ano bang kailangan? Sabi niya, magkano yung registration? So 6,000 daw. 6,000? Sabi ko, okay. Sabi ko, magagawa natin paraan yan. Ngayon, sabi ko, ano yung kailangan? So sabi niya, mga details, ganyan. So send agad ako. Hindi na ako tumpik-tumpik na, scam yan kung ano-ano pa. Basta para sa akin, ilang bisita ako na-scam, ang dami ko nang sinalihan, kung may scam pa ako, kung idadagdag ko na lang yung sa na-scam ko, what if kung dito na talaga, ito na yung totoo. So di magsisisi ako. So sabi ko, okay. So, di yun na, ginawa ko yun. Tapos, sabi niya, after 1 week, di ba? Sabi niya, ipapadala ko sa'yo yung username password. Pero after 1 week, 2 weeks, wala si pastor, balita sa akin. So ako na mismo yung tumawag. Pastor, ano nang nangyari doon sa sinalihan ko na
6,000. Sabi ko gano'n. Bakit, sabi mo kikita tayo ng 35,000 a week, bakit wala naman? Sabi ko gano'n sa'yo. Ay naku, sabi niya, hindi ko alam kung ano 'yun, sabi niya. Hindi ko naiintindihan, sabi niya. Kung gusto mo, sabi niya gano'n, kausapin mo na lang si Nora. Sino 'yun? Sabi niya, 'yun yung apply do'n sa Baguio. Bigay ko sa'yo yung numero, binigyan niya ako. Saka gusto kong malaman kung ano talaga 'yun dahil pinasa niya na sa akin username at saka password, may nakita na akong kakaiba doon sa dashboard. Yung 'pag invite ka ng 4, may fear of loss, tapos may nakalagay do'n €3,000. Dati kasi iba itsura nung dashboard, hindi katulad ngayon. Dati naka-display talaga yung tawag do'n, yung nakalagay na fear of loss when you get 4 people, you get ₱3,000 pero walang explanation. So ang nasa isip ko naman no'n, €3,000, 4 na tao, aba, eh, sa dami ng mga kakilala ko, sabi ko hindi lang 4 kayang-kaya kong bitbitin papunta dito. So sabi ko baka ito na nga yung opportunity. So talagang nagkukumahog ako, parang nabuhayan ako ng loob, nagkukumahog ako na tawagan si Ma'am Nora. So yun, si Ma'am Nora naman that time, busy kasi August yun, eh. So ngayon sabi ni Ma'am Nora, mga August 15, sabi ni Ma'am Nora, sis, sabi niya gano'n. Sabi ko, "Ma'am, ano ba 'tong ganito, ganyan-ganyan, busy ako sis." Sabi niya, kung gusto mo," sabi niya gano'n, "kasi nagpe-presentation ako ta's uuwi pa ako ng Baguio, late na siguro ako do'n makakarating." Sabi niya, "Kung ako sa'yo sis," sabi niya gano'n, "interesado ka, puwede akyat ka ng Baguio." Sabi niya. So, interesado talaga ako. So sabi ko, "Sige ma'am," sabi ko gano'n, "ipadala mo sa'kin address, pupunta po kami." So yung pastor nung in-inform ko siya na pupunta akong Baguio, so nauna pa sa akin sa Baguio, tapos do'n na kami nagkita. Pero ako, nagpaalam din ako kay ma'am na sabi ko, "Ma'am, puwede ba akong magdala ng mga kasama kong leader?" Sabi niya, "Okay, mas mabuti, mas mabuti." So nagdala agad ako ng 4. So yung 4 kong dala, may kasamang isa. So bali 6 kami. So yun, umakyat kami ng Baguio, umalis kami dito ng mga ganitong oras, mga 6:00, madilim na. So nakarating na kami ng Baguio, hating gabi na. So yun, pagdating namin doon, yung pastor na kasama namin, may iba na namang company na ini-introduce sa akin. So sabi ko, "Hindi, kasi nagpunta kami dito para sa crowd 1." So sabi kong gano'n sa kanya, "Kailangan namin makita yung Nora, hindi yung kung sino pa man diyan. So dalhin mo muna kami do'n kay Ma'am Nora." So pero hindi niya muna kami dinala pa niya kami kung saan-saan na, lugawan na may pinakausap siyang tao, pero iwala na do'n yung ano namin, yung focus kasi kumbaga nasabihan ko na yung aking mga leader na kasama na sabi ko, "Yung pupuntahan natin crowd 1 kasi maganda daw siya, ganito, ganyan, ganyan." So yun, pagdating ko ng Baguio, sa bahay ni Ma'am Nora, mga 12 na ng gabi, inaantok siya kasi siyempre pagod siya, eh. Basta slight lang pinakita niya yung kanyang, dashboard sa cellphone, tapos sabi niya, "Totoong kitaan dito, ganito." Saglit lang kami nag-usap, tapos yun nakita ko doon na parang kulang-kulang €800 yung kanyang income, 'di ba? Tapos sabi niya antok na antok daw siya, pagod na pagod siya, tinuro niya yung isang kwarto para dun kami matulog lahat. So yung sa room na yun sama-sama kaming 6, kinabukasan maaga pa mga 7 o'clock gumising na kami para mag-almusal, mag-coffee, so yun. So pinabuksan ulit ni ma'am yung laptop do'n sa kasamahan namin na marunong operate ng laptop. Tapos nagulat kami kasi si ma'am talon ng talon, "Yes, yes, yes," gano'n siya ng gano'n. Siyempre hindi kami maka-relate kung ano niya, basta nadadamay lang kami sa saya niya kasi talagang, grabe yung tuwa niya. Sabi namin, "Ma'am, bakit?" Sabing gano'n. Kasi sabi niya, "'Di ba kagabi ano lang 'yan, kulang-kulang €800, ngayon 1,600 na siya." So ibig sabihin sabi niya, "Tulog lang ako, kumita ako ng €800." 'Di ba? So talagang ano kami, pati kami natuwa din. Pero iniisip ko, totoo kaya yun? Kasi natulog lang kami tapos kumita siya ng €800. So hindi minsan maiwasan, out of curiosity at saka siyempre maano yung utak natin, iniisip ko, hindi kaya minaniobra niya 'to nung matulog kami para mapalitan yung mga ano diyan, yung mga number diyan sa cellphone niya. Pero sabi ko, "Baka hindi naman, parang totoo siguro. Kung totoo, mas maganda." Sabi ko. O siyempre ako lang nag-iisip-isip pero siyempre hindi ako nagpapahalata sa mga kasama ko. Kasi sila masayang-masaya na sila. Ngayon sabi ni ma'am, "Okey, dahil kumita ako, tapos kayo naman nag-effort papunta dito, gumastos kayo para lang malaman kung anong business na 'to," sabi niya, "O ililibre ko kayo," sabi ni ma'am. So nilibre ni ma'am yung, 5 kong kasamahan para lang makapasok ng crowd 1, 'di ba?
So natuwa ako kasi inisip ko, yes, sabi ko nilibre ni ma'am, makukuha ko talaga yung 3,000 euro. Dahil yung apat na in-invite, sabi ko ganun, mayroon ako. So, yun, nagsimula na si ma'am magsulat-sulat sa papel. Ito na, drawing-drawing na siya. Nung in-explain niya na yung about dun sa Fair of Loose bonus, yung FOL natin, na kapag may invite kang apat, yung pala, may paliwanag yun. Kapag apat na white, di ba, 125 euro makukuha mo. So, sabi ko, naku, patay. Sabi ko, akala ko, sabi ko, 3,000 euro. Yung pala, pag apat na white yun. Tapos yung apat na black, apat na gold, apat na titanium. So, may ano yun, may mga iba-iba pala yun, di ba, na income. So, doon sabi ko, hindi bali, may apat pa rin naman ako, mayroon pa rin ako kita na 125 euro. So, sabi ko, tamang-tama lang sa inutang ko na mga panggas namin at saka yung sasakyan kasi umakyat kaming Baguio. So, ngayon, nung in-explain naman ni ma'am yung tungkol naman doon sa tinatawag naman natin na fair of loss within 14 days, di ba? Patay, sablay, sabi ko gano'n. Wala pala akong makukuha kasi nung umakyat kami pang 15 days ko. Yung umaga na nag-uusap kami pang 16 days ko na. So patay, sabi kong gano'n, wala pala akong mapapala nito, sabi kong gano'n. So tuloy-tuloy naman siya explain hanggang sa binary na siya. So sabi ko, yung sa 1:1, 1:2, 1:3, masaya na naman ako. Sabi ko, ayan, mayroon na naman akong kita kasi may binary. Sabi ko, may 1:3. So yun. So hanggang sa streamline bonus, yung mga ganon, yung mga residual. So yun, doon na ako natuwa, di ba? Kasi may matching bonus, di ba? 10, 10, 10, 10, 10 hanggang 5th level. So sabi ko, pwede. So sabi ko, basta hatawin. So nakita ko yung adrenaline ni Ma'am Nora nung nag-talk siya na talagang masayang-masaya siya at nakita ko na in-explain niya rin na yung dati din siyang pinagtataguan niya yung kanyang landlady kasi nga hindi din siya makabayad ng utang sa upa. Sabi ko, parang pareho kami ng storya. Sabi ko gano'n. Tapos marami din daw siyang mga utang. Sinabi pa nga daw ng iba sa kanya, scammer daw siya kasi ganito, ganyan. Pero sabi niya, nakabawi daw siya dito sa Crowd One. So sabi ko, siguro ako dito din. Tapos sabi niya, sis, basta trabahuin mo lang to, magbabago buhay mo. Sabi ko, ma'am, ako din, marami akong utang, ganyan, ganyan, ganyan. Basta sabi niya, makinig ka lang sa akin. Sabi niya, trabahuin mo lang to. So sabi ko, okay. Pero, nung time na yon, dinala niya kami sa isang malaking restaurant doon sa Baguio. Tapos, pinakain niya kami. Tapos, maraming in-order. So, hindi namin makain lahat. Inuwi pa namin dito sa Manila. So, nung pauwi kami, lahat kami, gigil na trabahuin si Crowd One. Nag-iwan kami ng promise kay Ma'am Nora na after 2 weeks, di ba, bababa sila, kasama sila Sir AD, sila Sir Renz, that time, marami na kaming leader na naipon. So, ito ang nangyari. Pagdating namin dito sa Manila, nung gabi, nagkahiwa-hiwalay na kami nung tanghali, pagdating namin pagkagabi, tawagan na sila. Ayaw na nung mga iba. Dalawa na lang kami nung kumpare kong kapitbahay ko, yung gusto. Diba? So, dalawa na lang kaming natira. Yung apat kong kasama, umayaw na. Pare-pareho na silang umayaw. Scam daw, wala daw product, wala daw ganito, wala daw ganyan. So, marami na silang negative. So, dito mo makikita na ang tao minsan, nadala mo doon, talagang gigil na gigil, pero paglipas ng ilang minuto, di ba, nagbago yung isip nila. So, kami na lang yung nagstay. Tapos, nagkagulo-gulo na kami kasi sabi ko, ayaw na nga nila. So, gusto nila, doon maghanap kami ng ibang company. Sabi ko, ayoko na rin sumama sa inyo kung saan kayo pupunta. Dito na ako, at saka nahihiya ako. Nilibre na tayo ni ma'am, tapos ngayon hindi kayo magtatrabaho. Maghanap ako ng leader, papalitan ko kayo. Sabi ko, kung ayaw nyo, doon kayo sa gusto nyo. Ngayon, sabi ko, no hard feelings. Kung saan kayo masaya, doon kayo. Kung saan kayo kikita, so doon kayo. Dito, sabi ko, i-focus ko to. Dito lang ako. Alam ko, dito magbabago yung buhay ko. Ngayon, kung gusto nyo bumalik, sabi ko, welcome kayo. Pag nakita nyo na mas maganda yung nangyari sa akin dito sa Crowd One. So doon kami natapos ng mga kaibigan ko. Ngayon, iniaalala ko, sabi ko yung pangako ko doon, lumalakad yung araw. Sana ko kukuha ng tao na ipipresent sa kanila pag uwi ng mga nila Sir Reggie galing sa Europe. 'Di ba? Kasi unang boom dito sa Manila. Wala pang tao dito sa Manila that time. Sabi ko, patay ako nito. Tapos, siyempre nag-start ako. Kapag ikaw mayroon nakitang opportunity, ang gagawin mo, i-share mo sa mga family mo, sa mga friends mo, kumare, kumpadre mo, di ba? Lahat ng mga kakilala mo, i-share mo. Alam nyo ba, sa kasamaang sa kabutihang palad,
walang sumali sa akin kahit isa na kamag-anak, o kahit isa na kaibigan, kahit isa na kapitbahay, wala talagang sumali. Kasi ang sabi nila, scam daw si Crowd1. Wala daw siyang product. At saka ayaw nilang tumulong sa tao na, alam mo yung gipit na gipit ka na, diba? Yung wala kang, parang nakikita nila na hirap-hirap sa buhay, di ka nga makakain. Tapos ngayon, mag-aano ka sa kanila, mag-i-invite ka, 6,000 pesos. Niisip nila na baka yung 6,000 na ibibigay nila sa akin, baka lugain ko or ipambili kong bigas or hindi ko sila mabayaran or kung ano man yun, di ba? Ganon. Pero, sa kabilang banda, di ba, hindi ako nawalan ng pag-asa. Kahit nung nilapitan ko yung isa kong hipag, sinabihan niya ako, ay isa kong bilas, sabi niya sa akin, naku, maglabandera ka na lang. Sigurado pa yung pera, may pambili ka ng bigas kaysa dyan sa, ano mo na yan, yung networking, wala ka mapapala dyan. So, sabi ko, okay. So, umalis ako doon. Magmula noon, hindi na ako naghanap ng mga kaibigan. Hindi na ako naghanap ng mga kamag-anak. Kasi lahat sila ayaw. Mga hipag sa abroad, ayaw yan. Mga pamangkin. Yung ultimong asawa ko, ayaw. Mga anak ko, hindi naniniwala sa akin. Sabi ng mga anak ko, sabi ko na, hindi ko na tayo yayaman. Sabi ko gano'n sa kanya. Alam na, naku mama, tagal-tagal mong sinasabi yayaman tayo sa mga sinasalihan mo, wala na mga nangyayari sa atin. Sabi niya, matagal mo na yung sinasabi. Yung asawa ko naman, tumigil ka na dyan. Sabi niya, huwag kang umalis ng bahay kung mag-network ka pa. Sabi niya gano'n sa akin. Kasi, sabi niya, doon mo lang lahat dinadala yung pera, inuubos mo lang doon. Sabi niya, nalulugi lang tayo, kainin na lang natin yung pera, ilapag-lapag mo sa ganun. So, ang ginagawa ko, tahimik na lang ako. Kasi nga, nung mga sinalihan namin before, talo-talo nga. So, hindi na ako kumikibo. Kasi makipag-away pa ako, pagod na ako sa pakikipag-away pagka ganun. Kasi, kumbaga, yung aking strength ay nire-reserve ko doon sa mga taong kakausapin ko na magiging katuwang ko dito. So, siyempre, dahil nag-network ako dati sa mga kapi-kapi, sa mga kung ano-ano, marami akong nakakilala din ng mga leader or kahit naman hindi mga totoong malalaki talagang leader, pero may nakakilala ako doon. So, ang ginawa ko, doon ako nag-start. Sa mga hindi ko kamag-anak, hindi ko totoong kaibigan, doon ako nag-start. Ngayon, tambay ako sa Cubao, tambay ako sa Ortigas, tambay ako sa Quezon Avenue. Everyday umaalis ako. Kahit minsan wala na akong pera, hindi ako makakain. Iuso naman doon sa ano tawag doon sa Cubao at saka sa Quezon Avenue yung ano yung ano tawag, it workers. Alam niyo ba yung it workers? Yung naghahanap lang talaga ng mga ano tawag doon? Meetings, pero hindi naman talaga nasa isip niya yung meetings, kundi eatings lang. Kasi doon may libreng pagkain. So noon, it workers din ang dating ko. Pero ako doon, nanghahanting ako ng mga tao na dadaling ko nga kay Crowd1. So siyempre, nag-upo-upo ako doon, tapos nilalapit sa akin na, oh, ma'am, sabi niya, baka gusto mong sumali sa ganito, ganyan-ganyan. Sabi niya, may libreng pagkain doon. Siyempre, sama ako. Kasi sama ako niyan. Tapos makikinig ako. Tapos pagkatapos pakinig, tapos ako kain, siyempre, magkaibigan na kami. Magkakilala na, kunin ko na yung number. Kunin ko na yan. Tapos sabihin ko, meron din ako, ganito, ganyan-ganyan. So, lilista ko yan. Ilan ang nakakausap ko sa maghapon. Pagdating ng gabi, yun, titirahin ko na ng papaliwanag. Kung ano lang yung abot ng makakaya ko pagpapaliwanag, yun na lang ipapaliwanag ko na ipapaliwanag. So, talagang ano, yung para bang bangka na pag ganun-ganun, kulang na lang tumaob. Kasi walang assurance yung mga kausap mo kung talagang oo o hindi. Talagang doon lang sila sa gitna, di ba? Okay, ganun lang sagot sa'yo. Walang oo, di ba? So, hanggang sa sunod na naman umaga, doon ka na naman, balikan na naman doon, hanggang gabi ka na naman, balikan na naman doon, di ba? So, hanggang sa may isa na naman ulit ako nasalihan na si Tita Nelly. In-invite niya ako sa may Makati. May kasama din ako sa matanda. Pumunta kami doon. Health products naman. So, doon, sumali muna kami kay Tita Nelly. Tapos pati kasama ko, pinasali ko si health products. Tapos yun, in return, sabi ko kay Tita Nelly, invite din kita dito. Siyempre hindi siya makatanggi kasi invite na ako, sumali ako doon. So nag-oo siya sa akin. Ngayon, tamang-tama doon, mag-i-event sa ano tawag doon, BGC ng soft launching ng Crowd1. So doon ko na siya in-invite na sabi ko, kailangan makarating ka sa BGC ng ganitong araw, Sabado yun, ganito, April 7, ganyan-ganyan. So nag-okay siya. Tapos sabi ko, mas maganda magdala ka ng kasama. So nagdala siya ng dalawa. So tapos isa ko pang na-invite dito na ano lang, chat lang, na umokay din, yung kasama ko rin sa may
dating company ko na kape-kape. PSG naman siya ng Malacanang. So, hindi naman siya nag-atubili na mag-hindi. Kung nag-oo agad siya kasi maano din sa opportunity. So, pinagtiyagaan ko ng kakachat, nag-okay. Nagpadala agad sa akin ng username at saka tawag doon ng ano niya, ng email address niya at saka mga details. So, nai-encode ko rin siya. So, yung iba naman na alam kong leader na potential sa maging speaker, ginawa ko na agad ng account. Ako nang gumawa din ng email para sabi ko mayroon na may nakaabang na sila. Yung mga kaibigan ko na parang umaayaw-ayaw pa pero naalala ko na gusto kong tulungan na sabi ko para din pagdating ng araw pag nag-decide na sila nandiyan na sila, 'di ba? So yun ang ginawa ko. Ngayon, yung isa kong kumpare, may mga invite din siya na sila Sir Jerome, yung mga Coast Guard na manager ng head ng Coast Guard, dala-dala niya yun. So, doon sa mga inano ko, sa mga dinala ko doon, kilala ko sa Cubao at saka saan ba yun? Sa Ortigas at saka Quezon Avenue. Alam mo ba, hindi ko rin akalain na yung mga yon ay pupunta sa event. Kasi nung dumating sila Sir Eddie, hindi ko wala pang event, sabi ko, mayroon pa boom lang sa may Nobu Hotel. Sabi ko, ano siya diyan sa may gateway, sa may Max Gateway, 'di ba? So ngayon, may pa-boom doon. Sabi ko, libre din pagkain. Sabi niya, anong oras? Sabi ko, 6 o'clock. So siyempre hapunan. Yung mga galing ng trabaho, siyempre kakain muna yun bago umuwi, 'di ba? So, yung mga na-invite ko na yun, marami silang kakilala na galing din ng work. So umaga na nung tanghali nandun na ako sa Novotel, inaantay ko na doon sila Sir Eddie at si Ma'am Nora. Alam mo ba yung guest ko lang na nag-okay sa akin, parang parang alanganin, lilima lang sila. Tapos sabi ko, sige, okay na yan. Tapos nung tinatanong ako ni Ma'am Nora, "Oh sis, ilan yung guest mo?" Sabi ko, "Ma'am, konti lang yung nag-okay kasi nawala na yung iba na yung mga kasama dati galing Baguio, umayaw na sila." Sabi niya, "Hayaan mo lang yun sis, kahit kung konti lang, hindi dito na lang tayo sa Novotel. Ano na lang tayo dyan sa lobby." Sabi niya, "Okay." Tapos nakaupo pa rin ako doon. Ngayon, paggabi, dumadami na yung nagchat sa akin na, "Oh, sis," sabi niya, "may kasama kami ha." Sabi niya, "Saan nga ba yun? Pero libre pagkain?" Sabi ko, "Oo, libre pagkain." So yun, may nag-commit na ng 5 sila, darating, tapos yung guest nila may kasama ulit, hanggang sa iba, 10 kami sis ha, ganito yung isa-receive mo kami ng upuan. So yun, dumami kami. Doon na kami sa may Max, na napuno namin yung Max that time, nung gabi na yun, ora mismo. So sabi ko, parang blessing in disguise na hindi ko naman naasahan na ganun ang mangyari. Pero dahil nag-pray din ako, siguro sa awa na rin ni Lord na sige akong dasal ng dasal na sana hindi ako mapahiya sa darating na bisita. So marami naman ang tao na dumating. Hanggang sa napuno na namin yun hanggang doon sa labas. Marami ng tao, extend na nga kami ng mga upuan kasi mga ano lang yung pina-reserve na una, 30 lang. Tapos ayun, dumami kami ng dumami. So doon ako nag-start. Ngayon, September 7 na, dumating na September 7, nagdating na doon sila PSG sa SM Aura, BGC, sila Ma'am Nelly, yung mga kasama niya, yung mga galing doon sa Max na mga 8 workers, in-invite ko rin na makarating doon, nagpuntahan sila. Diba? So doon, hindi ko na kailangan mag-import ng explain kasi doon mismo nakita nila yung CEO na pumunta doon, nagsalita doon, tapos yung mga African, yung mga Nigerian, yung mga taga Kenya, mga India, maraming bumabano ng mga leaders, di ba? So doon din unang nag-testimonial si Ma'am Nora. So doon na-amaze yung mga tao. Yan sila si Ronnie, nandoon yan sila si Ronnie Barrientos, sila Señora Maria. Nandoon yan sila sa anong time na yon, sila Sir Fidelio. Pero hindi pa kami noon magkakakilala, di ba? Kasi bago din ako noon, sila may mga position na sila that time, mga manager lang sila. Ako bagong-bago lang. So yun, nung time na yon, maraming parang nabuksan yung isip, nakita nila na totoo pala yung crowd one, yung mga ganyan-ganyan. So kinabukasan, nag-decide na kagad si PSG na pumasok ng 3 titanium. So tapos 45 na whites. Tapos yung iba sunod-sunod na, sila Tita Nelly, ganyan-ganyan. Dami nang pumasok na mga tao sa akin. So doon nag-start yung journey ko kay Crowd One. So lahat ng mga tao na nakikilala ko at naging downline ko, inalagaan ko mabuti. Talagang sinasabi ko sa kanila, saan kayo pupunta, ano yung mga itinerary nyo ngayon, sasamahan ko kayo, ako mag-i-explain, wala kayong gagawin, ganyan-ganyan. So ulan-init, sinusuong ko nung mga time na yun. Tapos,
yung marami akong invite si Tita Nilil, mostly nang invite niya is mga senior. So yung mga senior, di ba, bagal maglakad, mga ganon. So hindi talaga nila maintindihan, hindi sila techie sa cellphone, sa digital. Ako man ay hindi din, wala din akong alam sa pag-encode, mga ganyan-ganyan. Kaya mabuti na lang, may anak din ako na mahilig din sa cellphone. So pinaturuan ko doon sa kumpare ko, paano gawin yung encoding, paano gawin yung ganito, ganyan-ganyan. So nung time na yon, yung anak ko na yon, tinuruan niya ako, ganito lang naman mama, ganyan, ganyan, ganyan. O, nung natuto na ako, ang lakas na ng loob ko na pumunta kung saan-saan kasi alam ko na ituro lahat. Ito kasi kung talagang gusto mong matuto, crowd 1, kailangan mo talagang araling mabuti. Kailangan mo talagang buksan yung puso. Hindi pwedeng sabihin mo, hindi ako marunong yan eh, ganyan, ganyan. Huwag kang magnegosyo ng hindi mo alam kasi malulugi ka lang. Diba? Hindi mo kasi siya naiintindihan. Dito talaga, need mo talagang iintindihin lahat-lahat kung ano to. At saka ang sikreto lang dito is kailangan yung constant na pag-aaral. Kasi si Crowd 1, walang katapusan, laging may bago. 'Di ba? Bago na naman, mayroon na namang bagong papasok. So kailangan lahat 'yun aaralin mo. Kasi kung hindi mo 'yun aaralin, halimbawa, yung pinakauna lang yung alam mo, hindi huli, hindi mo na rin alam, so hindi mo na rin masusundan. Ganun ang mangyayari. So ako noon inaral kong maigi. Sabi ko, kailangan talagang aralin ko 'to. Hanggang sa inaabot ako ng madaling araw, nakaupo pa rin ako, nakatalongko ako, sinusulat-sulat ko kung ano-ano yung mga ano, tapos kung saan ako pupunta. Eh, hindi naman ako marunong sa laptop, 'di ba? Wala pa kaming mga PowerPoint that time, 'di ba? Hindi pa, puro lang talaga yung one-on-one, sulat-sulat sa papel, 'di ba? So, yun ang ginagawa ko. Wala din akong sasakyan. So, ang ginagawa ko, nag-aangkas ako papunta pa rito. Kung saan-saan, ilang bis ako nag-aangkas. Tapos yung na-meet ko si Sir Renz doon sa SM Aura, ang ganda ng ano niya sa akin kasi sinasabihan niya ako na when you join Crowd 1, you launch your business. So alagaan mo mabuti yung business mo. Huwag mong pababayaan, di ba? At saka kailangan, sabi niya, money first, money first before codes. So dati, kapag halimbawa may gustong pumasok na tao sa akin, wala akong pang-abono kasi hindi naman ako mayaman, wala naman akong pera, di ba? So, ang ginagawa ko na lang nung time na yon, di ba? Kinukuha ko yung tiwala ng tao at nagpa-promise ako na babalik ako. Kasi yung codes nandun pa sa BGC. Kailangan ko ihatid doon yung pera, tapos makakakuha ako ng codes bago ko naman i-encode. So, talagang, kumbaga, tiyaga. Sobrang tiyaga, pasensya, 'di ba, yung hard work na inilagay mo dito is talagang buo. Kasi kung hindi ka matibay dito, aayaw ka kasi maraming struggle, 'di ba? Maraming struggle na nangyari. Pero sa mga struggle ko na 'yon, marami akong nakamtan, 'di ba? 'Di ba, nagkaroon ako ng 8 pundo, 'di ba? Nagkaroon ako ng 2 motor, nagkaroon ako ng 2 sasakyan, nagkaroon ako ng farm sa Quezon, 'di ba? Nagkaroon ako ng bahay at lupa dito sa may Bacoor. So, nabili ko yung mga kailangan ng mga bata, yung mga laptop, yung mga cellphone, kung ano yung mga pangailangan. Nakapunta kami kung saan-saan ng mga lugar. Nakakapag-banding kami kung saan-saan ng mga resort na kami-kami lang, di ba? Sa mga private resort, di ba? So, yun yung kapalit naman ng aking paghihirap dito. Hindi basta-basta yung hirap na pinagdaanan ko, pero hindi rin po basta-basta yung grasya na dumating sa akin, 'di ba? Yung pera na binalik sa akin, yung blessing na binigay sa akin ni Lord doon sa hirap ko, 'di ba? Hindi ko rin mabilang-bilang. Hindi kumbaga million times din siyang bumalik. Kasi ang puhunan ko lang talaga is, to be honest, 6,000 pesos, 'di ba? So sa 6,000 pesos, ilan na yung nakuha ko, ilang milyon na yung bumalik sa akin dito, 'di ba? So, yun yung time na, 'di ba, nung parang inisip ko, parang wala na, 'di ba? Yung buhay ko, parang 1% na lang yung natitira, 'di ba? 1% na lang yung natitira. Imaginin mo yung mag-start ka, na galit sa yung asawa mo, na pag umuwi ka ng bahay, palalayasin ka, kasi isipin niya nang lalaki na lang ako kasi nga inaabot na ako ng madaling araw, 'di ba? Kasi nga yung mga ano ko, yung mga member ko na mga senior,
inaantay ako ng 1:00, 2:00 doon sa Cubao, Daliti, 'di ba? Hindi ko mahindian kasi nga siyempre yung promise ko sa kanila na iga-guide ko sila hanggang sa matuto sila. So, pinaninindigan ko 'yun. So, kung hanggang kailan kami hiwalay, tsaka pa lang ako makakauwi ng bahay. So, aangkas pa ako tapos imagine mo, lalaki yung inangkasan ko pag-uwi ko. So, nagagalit na naman yung asawa ko kung sinong lalaki yung naghatid sa akin. So, para sa akin, wala naman akong ginagawang masama, 'di ba? Talagang yung ginagawa ko lang is para sa amin, pero hindi siya naintindihan ng mister ko that time. Dahil nga siyempre sarado yung utak niya. Iniisip niya na lang dahil sa hirap ng buhay namin baka kung may ginagawa akong kung ano-anong kamalian sa sa labas. Pero para sa akin, okey lang kahit anong isipin mo diyan basta para sa akin, wala akong ginagawang masama, 'di ba? So yun, nararanasan kong matulog sa 7-Eleven, sa burger machine, Chowking, Jollibee kapag pinapalayas ako ng asawa ko. Kasi nga nagagalit siya. Pag-uwi ko na gano'n ng oras, 'di na ako makakapasok ng bahay. So, nararanasan ko mag-present ng hindi ako nakapagpalit ng damit, hindi ako nakapagpaligo, kasi kinabukasan mayroon na naman akong ano. Pero hindi ako nag-iiyak that time, kasi masaya na ako sa ginagawa ko kay Crowd One dahil alam ko kumikita ako. Kahit pinalalayas ako ng asawa ko, at least nababawasan yung problema ko kasi kung may income ako, nababayaran ko yung mga naniningil sa akin. Gano'n yung gano'n yung utak ko. Sabi ko kahit anong hirap yung ano ko dito, yung mangyayari sa akin dito, "Nak, pakiayos mo ng ano ko, nag-ano na naman." Ngayon, sabi ko kahit anong hirap yung mangyari sa akin dito na hindi ko titigilan na mag-ano ako sa Crowd One, na magtigil ako dito. Kasi nga talagang, nakita ko na ang hangad ko lang that time is alam mo, €100 per day. Kasi kino-compute ko na yung kikitain ko. Sabi ko, "Pag kumita ako ng €100 per day," sabi ko, 180,000 sabi ko ang kita ko sa loob ng isang buwan. So sabi ko, "Marami ng mangyayari sa akin dun." Sabi ko, yung 100,000 ipambabayad ko ng mga utang, yung 80,000 sabi ko siyempre pagkain-kain namin ng mga bata, kung ano yung mga bayaran ko sa bahay, at saka yung panggastos ko sa mga travel-travel ko. Kasi nga umiikot-ikot ako pang angkas ko, pampakain ko dun sa mga taong kinakausap ko. So, kumbaga mayroon na akong tawag dun, guide ng mga gagawin ko. So dun ako nag-start, gina-guide ko yung sarili ko at kung saan ako pupunta nung araw na 'yan, anong oras ako makakarating dun sa pupuntahan ko, tapos saan ako ang susunod kong pupuntahan dito. Kaya 'pag ako wala akong time na magmukmok, yung wala akong time na kahit pinalayas ako ng mister ko, 'di ba pinagmumura kasi nga, ah, o kung ano-ano ginagawa ko sa labas, wala akong time na magmukmok. Iniisip ko, "Ay salamat," sabi ko, "dahil pinalayas ako ng asawa ko, hindi na ako mamomroblema bukas. Magpaalam." 'Di ba? Na kung saan ako pupunta or ano na naman ire-reason ko sa kanya kasi baka hindi ako makaalis ng maaga. Dahil pinalayas niya ako, nasa labas na ako ng bahay. So maaga na ako makakapunta sa pupuntahan ko. So yung negative, itina-turn ko into positive side. So yun yung ginagawa ko that time. So yung mga tao na negative, iniiwasan ko talaga yon. Kapag meron na akong nakakausap na mga negative na tao that time, dali na-explainan mo na't lahat-lahat, 'di ba? Lahat na ng paliwanag nagawa mo na sa kanila, lahat na pagko-convince na-present mo na lahat-lahat. Pero nakikita mo pa rin na negative pa rin sila, huwag niyo na pong pagtiyagaan talaga na doon lang kayo mag-focus, next na kayo. Kasi baka naman kayo yung maging negative later on. Dahil do'n sa negative na nakakausap niyo, na parang siya na lang yung tao sa mundo na balik-balikan mo siya kahit negative siya, balik-balikan mo ng balik-balikan. Huwag niyo na pong gawin 'yun. Kasi ang gagawin niyo na lang kung ayaw pa nila kasi maraming nagsasabi na, "Ay naku, scam 'yan, balikan mo na lang ako 'pag yumaman ka." Naku, walang kuwenta 'yan, sinasabi ko lang sa'yo ganyan-ganyan, 'di ba? Kahit ano explain mo, hindi ako naniniwala sa'yo kasi marami na akong nasalihan. Mas magaling pa siya sa'yo dahil 'pag nag-explain ka, mas magaling pa siya sa'yo. Lahat ng sinabi mo, puro mali sa kanya. So, wag mo nang ipilit sa kanya yon kasi ibig sabihin sarado talaga yung utak niya, sarado talaga. Pero wag kang mag-alala kasi alam mo yung mga taong gano'n, lalo na kung nagpo-post kayo sa wall niyo, sinusundan din nila kayo, 'di ba? Sinusundan nila kayo, tinitingnan nila kung may pagbabago sa buhay niyo. So, ibig sabihin kapag may follower niyo na 'yan sila, kasi tingnan nga natin kung yayaman talaga sila, tingnan nga natin kung maganda yung pinasok niya. Kapag kayo nag-failed, pagtatawanan kayo, 'di ba? Sabi sabi ko na nga ba, 'di ba? Tama ako
'di ba? Pero kapag kayo nagtagumpay, unti-unti 'yan, lalapit sila sa inyo. Hindi lang 10, hindi lang 20 ang nangyayari sa akin na ganyan. Hindi na ako nagbalik dun sa mga tao na inalipusta ako or inapi-api ako or ayaw talagang sumali. Hindi ko na talaga pinagsiksikan yung sarili ko doon, 'di ba? Kasi iniisip ko, parang nanliliit ka na nga sa sarili mo, walang-wala ka na tapos parang tuwing pupunta ka dun pinamumukha sa'yo, "Maglabandera ka na lang or magganito ka na lang," ganyan-ganyan. Kung laging yun ang naririnig mo, 'di ba? Baka mamaya yun na lang din ang gawin mo kasi yun na lang ang naririnig mo. So, sumali ka dun sa mga tao na mga positive yung mga utak nila, 'di ba? Positive yung mga utak nila para hindi ka ma-burnout, 'di ba? Ma-burnout ka or, madismaya ka, ma-depress ka, ganun po yung mangyayari sa'yo. So, maraming struggle kung iisa-isahin ko yung mga struggle na naranasan ko dito, talagang abutin tayo ng siyam-siyam, 'di ba? So mga slight-slight lang yung mga inaano ko sa inyo. Ngayon, mayroon din na, sarili mong downline porket siyempre mga ano sila, mga naturingang mga 001 daw kuno sa ibang company, mahirap silang ma-invite at marami kang diskriminasyon na maririnig sa kanila kasi nga, magaling sila sa English, magaling silang mang-hype ng tao, 'di ba? So, wala kang laban kasi talagang magaling sila pagdating dun at mayroon silang upline attitude. So, puwede kang sabihan ng downline mo, napasali mo na nga sila pero puwede kang sabihan na, "Dapat sa'yo hindi ka na lang naging, wala kang karapatan maging upline." 'Di ba? Kasi hindi ka marunong mag-present, hindi ka magaling magtayo dun sa gitna para mag-talk, gano'n, 'di ba? Pero lahat yun tiniis-tiis ko, 'di ba? Naranasan ko rin na pinaiyak ako ng isang downline ko diyan sa may Makati, diyan sa may, malapit dun sa office natin dati sa may Rockwell. Kasi nga, hinihiya niya ako sa mga downlines na mga in-invite namin kasi magaling siya mag-talk. Tinuruan ko lang siya kasi wala siyang alam dito. Nung marunong na siya, oh, ako na yung masama, 'di ba, lagi na niya akong inaapi-api. So, umiyak ako doon. Pero inisip ko, kailangan mas galingan ko pa. Kailangan talagang mag-ano ako dito, magtagumpay ako dito para mapatunayan ko sa kanya na kahit na hindi ako kagalingan mag-English diyan, pero marunong ako at marunong akong makisama sa tao. Importante kasi 'yun, yung marunong kang makisama sa tao at hindi ka nanghahamak ng tao. Kahit na ano man yung narating mo, dapat lagi ka pa ring humble, lagi ka pa rin nagpapakumbaba, hindi ka mayabang at hindi mo niloloko yung tao na hype ka ng malaking halaga, na sasabihin mo na kikita ka dito ng 3 Bitcoin, 10 Bitcoin sa isang buwan na hindi naman po yun totoo, which is suntok sa buwan, di ba? So, yung dito, magiging tapat ka sa tao na ito, kikita ka dito, magtulungan tayo, trabahuhin natin 'to, magtulungan tayo, kikita ka dito, di ba? Kailangan mo dito maging hardworking, maging mapasensya, matiyaga ka, aralin mong maigi yung negosyo. Tapos i-su-sure mo sa kanya na talagang kikita siya dito kung yun ang gagawin niya. Pero yung sasali ka dito tapos yayaman ka nang wala kang gagawin, hindi po yun totoo. So yun yung ayaw kong marinig sa mga, nag-i-invite yung gano'n na salita na walang gagawin pero kikita. Imposible pong mangyari yun, 'di ba? So yun. Ngayon, nung mga time na yon siyempre, dumadami na yung mga tao na inaano tawag dun, na gina-guide ko kasi lumalaki na yung network ko. So masyado akong nag-focus doon sa akong legs, which is right legs ko. Kasi kailangan ko munang palakasin ng todo yung right legs ko. So strategy ko is nagpalakas ako ng isang legs na which is right. So ngayon, mayroon akong panakanakang nilalagay dito sa aking left side, pambangga para mayroon akong kita. Pero dito ang focus ko sa kabilang side. Bakit ko ginawa yun? Para pagdating nung time na makahanap din ako ng leader na malakas talaga na panglagay ko na dito sa kabilang side ko, hindi po ako magkukulang sa 1:3. Kasi kung laging 1:3, mabilis po yung pag-angat ng posisyon, di ba? Pero that time, wala akong pakialam kahit anong posisyon ko, importante kumikita ako. Yun lang nasa isip ko. Importante kumikita ako. Yan yung nagsimula ako, sa utak ko lang, importante kumikita ako, magbayad ako ng mga utang ko, yun lang, 'di ba? So,
yun, nung time na yun, hindi ko inaasahan, may isa akong kaibigan na mayroon siyang leader doon sa may Usamis, 'di ba? Isang leader lang, 'di ba? Sabi niya magaling daw 'yon, ganyan nga, hindi ko kakilala. So pero ang ginawa ko, na sumugal ako na uwian ko 'yon. Pero wala akong kakilala do'n. Nagkakagulo kami ng mister ko, lagi kami nag-aaway, 'di ba? Pinalayas niya ako, inainis na ako. Lumayas ako ngayon ng matagal-tagal. Binlock ko siya sa cellphone, binlock ko siya sa Messenger ko, Facebook, binlock ko siya. Kinausap ko yung mga anak ko na ako'y pupunta ng Mindanao. Sabi ko, doon ako magne-network. Sabi ko gano'n. So, nakiusap ako kay Ma'am Nora. Sabi ko, Ma'am, sabi ko gano'n, saan ka ba pupunta ngayon? Sabi ko kay Ma'am Nora, sabi niya, dito ako sa may ano, sa may Cubao. Diyan ako ngayon naka-hotel. Sabi ko, pwede ba ako sumama doon? Sabi niya, bakit sis? Nalayas ako ng asawa ko. Ayoko nang umuwi sa amin. Sabi ko gano'n sa kanya. Sabi niya, okay, sis, sige, sama ka sa akin. So, sumama ako kay Ma'am Nora. Nag-round-round muna kami dito sa ano, nagpunta akong Baguio, Vigan, La Union, Pangasinan, o kung ano-ano, ikot-ikot kami hanggang sa dumating si Sir AD, ikot-ikot kami dito. So, tapos hanggang sa siyempre nag-o-observe ako ano bang ginagawa ni Ma'am Nora do'n, na Sir AD, ano ba pinagsasabi nila. So, yun yung part na ano, hanggang sa huli, yung Osamis, ginawa ko na. Sabi ko, dun sa isang leader, okay, uuwi na ako ng Osamis. Sabi ko, uwi na tayo doon. Paalam tayo kay Ma'am Nora kung pwede siyang pumunta Osamis. Paalam din ako kay Sir Renz. Tapos sabi ko, Sir Renz, sabi ko gano'n sa kay Ma'am, kay Sir AD. Sabi ko, tulungan niyo ako. Sabi ko, I will do my very best. Sabi ko gano'n sa kanya. This is the first and the last na hingi akong tulong sa inyo. Send me to Osamis. Sabi ko gano'n. Kasi mayroon ako doon isang leader na kakausapin at sabi ko ito yung pambangga ko para mas umangat yung aking posisyon, sabi ko. So, hindi ako babalik na hindi ko na-build yung network ko. Yun ang pangako ko kay Sir Renz that time. So, sinend niya ako sa Osamis, di ba? Inanuhan nila ako ng pamasahe at saka pangbayad sa hotel. So, sumama ako doon sa Osamis. Nung nandun ako, kahit groggy yung utak ko, wala akong panahon magpahinga. Sila ma'am nagpahinga. Ako, hindi ako nagpahinga talaga. Sinabi ko sa sarili ko na pumunta ako dito para magtrabaho, hindi para matulog. Kaya sabi ni ma'am, matulog daw. Sabi ko, sige, kayo na lang. Kinausap ko na yung leader. Sabi ko, magtawag ka na ng mga tao, kausapin natin. So yung 5 tao na tinawag niya, pinagtagaan kong kausapin. So, kumplan ako doon, kumplan, ganyan. So doon, nagtataka ako, yung kausap ko, parang hindi ako naririnig. Parang nakatulala lang ng ganyan, pero nakikinig pala. Kasi nung tapos na ako, tinanong ko kung ano yung question nila. Sabi nila, ma'am, sabi niya, pwede po bang pwede po bang 3 heads? Yun ang sagot sa akin. Kasi siyempre sanay sila sa network. Naku, sabi ko, hindi po kasi dito pwede ang 3 heads. Sabi ko gano'n. Ay, malungkot sila. Pero sabi ko, pwede yung, halimbawa, kung asawa mo, pwede mo pasok, pwede din yung anak mo. Sabi ko, pero hindi pwedeng 3 heads na ikaw lang kasi 1 account pala sila tayo dito. So, ayun. So, yung mga nandoon, lahat silang 5 gustong mag-3 heads agad. So, ayun, ginawa ko, di ba, pinag-i-encode ko na sila. So, tumawag ako kay Sir Renz, hingi akong codes, ganyan. So, encode ako ng encode. Tapos, yung 5 na yun, nagtawag agad. Noong araw na yun, siguro, mga 3 presentation hanggang 4 na presentation hanggang gabi, yung ginawa ko na table talk, padami kami ng padami nung time na yun. Hanggang sa nung maggagabi na, tumawag na si Ma'am Nora. Sis, okay ka lang dyan? Kailangan mo ba ng tulong? Sabi niya, sabi ko, okay lang ako ma'am, okay naman, sabi ko. Tapos, nung gabi, pag akyat ko ng room, nagbilang na ako ng pera. Agad-agad nakita ko yung bag ko punong-puno na ng mga pay-in, nakapayad na ako ng mga pagkain namin, doon sa mga venue-venue na pinasukan ko. May 200 plus ako sa bag ko nung araw na yun. So, yung mga codes na hiniram ko kay Sir Renz, pinadala ko. Pero yung mga income ko, siyempre nagkaroon ako ng mga codes, marami akong income. So, nakapagbayad ako ng mga utang ko, pinadala ko rin dito sa sekretary sa Manila. So, yun yung journey ko doon sa Crowd1. Tapos umikot ako, bumalik ulit ako ng Maynila. Tapos bumalik ako ng Iloilo, bumalik ako ng Antique, pumunta kami ng Davao, pumunta kami ng Osamis ulit, 'di ba? Hanggang sa dumating yung March 5. Bumalik ako dito kasi nagpaplano kami nila Ma'am Nora na pupunta kami ng Hong Kong. 'Di ba? 2020 March 15 is lockdown. So, nangyari, pagkakuha ko ng passport, hindi naman kami pwedeng lumipad kasi nga nag-lockdown. So, sa bahay lang kami. So, nung
bago pa ako umuwi ng bahay, kinidnap ko yung mga anak ko. Yung, mga anak kong babae kinuha ko lahat, dinala ko ng hotel kasi doon ako nag-stay. So pinasakay ko ng taxi tapos inantay ko sa lobby ng hotel. Tapos nandun kami, banding-banding kami ng mga bata doon, masaya sila. So yung asawa ko naman naiwan sa bahay. Tapos inisip niya baka hindi niya na makikita yung mga bata kasi inilayo ko na sa kanya. Tapos yun, nag-commit siya ng suicide kasi magpapakamatay na daw kasi ganyan-ganyan ang nangyari sa kanya. So tinawagan ako ng mga hipag ko at ng mga ng biyenan ko. Nakausapin ko daw yung mister ko kasi magpapakamatay na. So yun, nag-open na ako ng cellphone tapos kinausap ko na siya tapos pinapunta ko na rin siya ng hotel tapos nagsama-sama kami doon. Tapos umuwi na kami ng bahay kasi magla-lockdown na. Namili na lang kami ng mga food sa bahay, 'di ba? Yun yung time na kumbaga si Crowd One, tinulungan niya ako o hindi lang ako, tinulungan niya yung buong family ko na mabago yung buhay namin. Ngayon okay na kami ni husband, okay na kami ng mga bata, lahat ng mga kailangan namin nabibili namin, 'di ba? So si husband ngayon manager 2 na siya, manager 3 na siya. Isa na rin siya nagmo-motivate kapag may mga meeting kami. So magkatuwang na kami ngayon na nagtatrabaho dito sa Crowd One. Naintindihan niya na yung Crowd One, 'di ba? Nakita niya na kung paano binago ng Crowd One yung buhay namin, paano kami nagkaroon ng negosyo, na itayo ko yung business na ambulance, business na yung Princess Ambulance, 'di ba? Tapos yung mga kondo namin, tong bahay, 'di ba? Lahat ito ay galing po talaga sa Crowd One. Hindi po ito yung tipo na parang gawa-gawa ka kwento para lang mapasali mo yung ibang tao, 'di ba? So, katulad nito, ano naman yung dahilan para kwentuhan ko kayo kasi crossline ko kayo. Hindi ko naman kayo pwedeng kunin para maging member ko. So, bakit ko ako mangha-hype ng tao, 'di ba? Ganun 'yun. So, ako kahit crossline, kahit downlines, kahit ano pa man 'yan, basta kailangan din naman yung advice ko or motivation, okay lang po talaga sa akin kasi parang utang na loob ko kay Crowd One lahat ito. So, itong pag-share ay parang ito yung way, 'di ba? Na maibalik mo naman sa company yung binigay niya sa iyo na blessing, 'di ba? Ang naging puhunan ko lang po dito is yung hardworking. Yung hardworking na ginawa ko dito, hindi po basta-basta na hardworking lang talaga, 'di ba? Grabe, kumbaga pupukan talaga na trabaho. 24/7 nagtatrabaho ako, 'di ba? 'Yun yung hard work na ginawa ko dito. Tapos yung focus din. Nung nag-focus ako dito kay Crowd One, wala akong in-entertain na ibang company until now. Ayaw na ayaw kong makarinig kahit sa mga downline ko ng ibang company. Pinaprangka ko talaga na ayoko ng ibang company, 'di ba? Ako Crowd One lang ako, 'di ba? So ikaw bahala ka kung gusto mo diyan, 'di ba? Basta ako Crowd One lang ako, 'di ba? Kasi parang feeling ko kapag nag-iba pa ako ng company, nag-betray ako kay Crowd One na siyang nagbigay sa akin ng lahat ng ito, 'di ba? So kaya wala akong plano, 'di ba? So love ko si Crowd One, kailangan love mo. Love mo siya in the way na lahat ng mga nangyayari sa Crowd One, negative man yan na mga issue or positive issue, kailangan nasa side ka niya. Parang asawa mo, for better and for worse, parang ganun, di ba? So dapat love mo si Crowd One. So naging passion ko din siya. Masaya ako na ginagawa siya kasi kung hindi ka masaya sa ginagawa mo, di ba? Wala din mangyayari sa'yo, di ka magtatagumpay, di ba? Ganun yun. Ngayon, kailangan din na dedicated ka. Dedicated ka na i-work out ito, na trabahuhin ito, na gawin mo yung lahat kahit anong mangyari. 'Di ba? At importante din na may trust ka. Trust ka sa company, trust ka sa people behind the company, trust ka sa mga downline mo, sa mga crossline mo, 'di ba? Tulungan kayo. So kung may trust, kasi importante yung trust na nabubuo sa inyo ng downline upline, 'di ba? Kasi mahirap magtrabaho kung wala kang tiwala sa katrabaho mo. Ganun po 'yon. Tapos kung wala ka din tiwala sa kumpanyang pinagtatrabahuhan mo, mahirap din lalo magtrabaho. Hindi bukal sa puso mo yung mga pinagsasabi mo kasi gawa-gawa ka lang ng kwento. Ganun po 'yon. Pero dito talagang totoo po
yung kitaan dito kay Crowd 1 totoo. Kung totoo din po yung gagawin yung pagtatrabaho. Kasi hindi din po kayo dito kikita kung kayo ay babanjing-banjing tutulog-tulog. Wala din po ditong nauna o nahuli sa mga bago po natin dito mga membro ngayon. Yung sinasabi nila na naswerte nyo kasi nauna kayo. Marami pa pong mas nauna sa akin na ngayon ay wala pa rin pong posisyon kasi hindi po talaga sila nagtrabaho. Ako po kasi, kung maalala nyo kanina, mayroon akong isang pastor na tumawag sa akin. Pero after na makarating kami ng Baguio, after na makabalik dito at nakapag-event ng SM Aura, yung pastor na yun ay nag-disappear na. At ang sabi niya sa akin, si Crowd 1 daw ay scam talaga. At siya ay mayroon na namang ibang company na sinalihan. Ako hindi na sumama sa kanya. Okay na ako kay Crowd 1. Ganun po yung nangyari sa akin. So sabi ko, dito kay pastor, kung saan ka masaya, sige pastor, bahala ka. Pero ako, okay na ako dito. Kung scam ang paningin mo dito, so wala na akong magagawa. Diba? So, maghiwalay muna tayo ng landas. Kung saan ka masaya, doon ka. Ako, Crowd 1 ako. So, nagtuloy-tuloy lang ako dito na nagtuloy-tuloy. Pero si pastor, wala man siya dito, nandito kay Crowd 1, dahil siya ang direct na nag-imbita sa akin, mayroon siyang 10% na income mula sa income ko hanggang sa fifth level hanggang sa fourth level ko kasi pang first level niya ako eh. So hanggang sa fourth level ko may income siya through matching bonus, 'di ba? Kasi siya ay wise, nagte-attain yung pro po siya, 'di ba? So yun po yun. So kumita din si pastor ng milyon kahit wala siyang ginagawa kay Crowd 1 dahil doon sa matching bonus lang, 'di ba? So yun. Ngayon, masasabi ko na from zero to hero, from nothing to something ang nangyari sa akin dito. Dahil kay Crowd 1, nabago talaga totally ang buhay namin. Buhay ko na sa isang saglit, di ba? Parang kapag binalikan mo sa isang kisap mata, noong nagsta-struggle ka, iisipin mo na pinabayaan ka ng Panginoon. Kasi lahat ng problema ay ibinagsak na yata sa akin. Sa mga anak, sa asawa, sa pinansyal, sa lahat ng mga kaibigan, kapitbahay, lahat na, parang lahat-lahat na. Parang pasan mo na lahat ng problema, sa'yo na lahat bumagsak, 'di ba? Tapos kunti na lang yung natitira mong hininga, parang ano na lang, nabuhok na lang yung hiningang natitira sa'yo. Pero lahat pala yon ay ibinibigay lang sa atin ng Panginoon dahil alam niya kaya nating lampasan. At nalampasan naman natin yun, nandiyan na po yung blessing. So, ibig sabihin, inisip ko na lang na siguro Lord is with me kasi nga maraming pagsubok nandiyan siya sa akin, di ba? Kasi imagine niyo walang mag-aakala na magkakaroon po ng pandemic o yung COVID-19. So, bago pa dumating yung COVID-19, yung struggle ko sobra-sobra. Pero nung dumating ang COVID-19, maganda na yung buhay ko. Maayos na. Ayos na. Kumbaga, nilagay na ako ni Lord sa maayos na kalagayan, kami ng pamilya ko. So in return, dahil nung COVID-19 na April to April 7, doon nag-start na naranasan ko ng kumita ng 1.2 million sa isang linggo lang. 'Di ba? So ang saya ko. At sa sobrang saya ko, nung time na yon, namili ako ng mga relief goods, bigas, mga sardinas, mga noodles, mga tinapay, kung ano-ano dyan. Nag-share ako ng blessings sa mga kapitbahay ko na hindi naniwala sa akin that time. So nagtaka sila, nawala ako ng 2 buwan sa bahay namin. Magkaaway kami ng asawa ko, 'di ba? Akala nila naghiwalay na kami. Nung pagbalik ko, 'di ba? Isang buwan ako nagstay sa bahay, March, April, pag May, namigay ako ng relief operation. Kasi nakikita ko yung mga tao, yung mga kapitbahay ko, nagtatakbuhan sila para sa SAP at saka doon sa mga ayuda-ayuda ng sino-sino na mga politiko. So, padaan sila na daan sa bahay ko, nung time naisip ko, sabi ko sa mga bata at saka sa asawa ko, mamigay kaya tayo ng tulong. So, mag-order kayo ng mga bigas. Sabi ko nga ilang sakong bigas ang orderin nyo dyan, sabi ko. Tapos, i-repack natin at ipamigay natin dito. So, naka-third wave ako ng pamimigay sa mga kapitbahay ko. Pati mga kapag-anak ko na medyo malayo-layo, pinadalan ko ng cash, pinadalan ko ng mga bigas. Ganun po yung ginawa ko last year.
sa sobrang dami ng blessing na ginawa sa akin ni Lord. And then, nagpunta ako ng Tubigaraw, Isabela, at saka, ano ba to? Cagayan. Dahil nung Ulysses na bagyo, na-flooded sila. So pumunta ako doon at namigay din ako ng tulong doon for 4 days. Sa pag-uwi namin naman dito, binaha naman yung Rodriguez Rizal. So pumunta din kami dyan para magbigay din ako ng tulong dyan sa Rodriguez Rizal. And then after 1 week, yung doon naman po sa Legazpi Albay. Yung mga lahar naman galing sa taas ng bulkan, bumaba naman doon. So natabunan naman yung mga tao, yung mga bahay nila. So pumunta din kami doon. Or siguro mga 1 week ako doon. Namigay din ako ng relief operation po doon. Ang tawag po doon is nag-share lang ako ng blessing na natanggap ko kay Crowd One. Personal money ko, yung pinamigay ko, kasi sarili ko lang na opinion yung gusto kong kumbaga sarili ko lang na desisyon yung na gusto kong mamigay. So kami lang din ng mga bata yung nag-decide noon. Nag-ano lang kami ng car that time, tsaka yung car kong binili. So at saka ang isa pa sa pinakamagandang nangyari sa akin nung time na yun, birthday ng anak ko ng Dibonia 2019, wala kaming pera, wala kaming hinanda, 'di ba? Kasi wala kaming kapera-pera, hirap na hirap kami sa buhay. Pero nung 2020, 19 years old, doon ko siya pinadibuhan, 'di ba? Kasabay ng birthday ng lola niya na 75 years old. Naniniwala kasi ako na yung mga parents natin, malaki yung sakripisyo na ginawa sa atin nung tayo ay mga bata pa hanggang sa tayo ay lumaki, magkaroon ng edukasyon. So siguro, kumbaga, time naman na tayo din ang bumawi sa kanila kung tayo ay may pera. Kung tayo ay makakaluwag-luwag, bigyan din natin sila ng kaginhawaan, pasayahin din natin sila. So yun yung way na ginawa ko. Pinabirthdayhan ko yung nanay ko on 75th birthday niya sa isang hotel kasabay ng dibo ng anak ko. Dalawa sila. So during pandemic time, September last year, 'di ba? So nag-invite ako ng hotel doon malapit sa Caloocan kasi doon pa kami nakatira that time. So mga 100 katao yung na-invite namin kasi malaki naman yung venue. So yun yung ginawa ko na parang na-relieve ko yung sarili ko na nagawa ko yung mga bagay na dati parang pangarap lang na hindi ko kayang gawin, hindi ko kayang ibigay sa parents ko yung ganyan. Baka sabi ko, baka mamaya mamatay na lang yung nanay ko, hindi ko man lang napatikim ng kaginhawahan sa buhay, yung mga ganon. So yun, masaya ako na nagawa ko yun sa magulang ko. At nagawa ko rin sa anak ko, yung obligasyon ko bilang magulang sa kanya. Na dati nagtatampo nga kasi pinangakuan ko ng dibo, 2019, wala naman akong pera. Kahit nga isang pirasong cake, wala kami nabili. Kasi kahit bigas, wala kami pambili, di ba? So yun. Nung time na yun, parang nakabawi ako, feeling ko, ang saya-saya ko. Kasi nakabawi ako sa anak ko, nakabawi ako sa nanay ko, di ba? So yun, masaya ako at marami din akong tao na napasaya hanggang December, di ba? Yung mag-Santa Claus ka sa mga bata na hindi mo kakilala, tapos sa mga kapitbahay mo, sa mga kabataan dyan, napakasaya ng feeling na ganun. Kasi kung mayroon ka lang naman sobra, bakit hindi ka mag-share? Ganun yun. So, siguro, hanggang dito na lang yung aking pag-share sa inyo. Alam ko na, kumbaga, lumalalim na rin yung gabi at yung iba ay may mga lakad pa. So, maraming salamat sa inyong pakikinig at naway nakapulot kayo ng aral sa naging story ng buhay ko, sa journey ko dito kay Crowd One. Maraming salamat po. Ay, grabe yun. Power. Coach Rini, palakpakan naman po natin ang ating directress. Ayan, naka-open ka ba? Ayan, asan na ba si Coach Rini? Ayan, so gusto nating palakpakan ang ating directress, no? Grabe yun, ma'am, malupit po ang inyong pinagdadaanan, no? Ang dami niyo pong struggle po dito kay Crowd One. Pero yun nga po, no, masabi natin na ang lahat po na yun, ang lahat po ng pinagdadaanan po natin, hindi naman po yun ipinahintulot ng Diyos para ikaw ay pahirapan. Abay, hindi biro yun na aawayin ka ng asawa mo tapos sa 7-Eleven ka nakakatulog. Dito kay Crowd One, ang dami po talaga. Minsan hinihiwalayan tayo ng asawa natin dahil kay Crowd One. Pero totoo nga naman talaga. Kasi sabi nga ni ma'am, no, kailangan daw po talaga, yun nga,
wag daw tayong mawala ng pag-asa eh. Kailangan talaga, kung ikaw ay may pangarap, kailangan talaga gawin natin yung lahat ng ating makakaya. So tingnan ninyo, no? Grabe yon. Okay po, Pastora. So grabe, Ma'am Eileen, sobrang grabe habang kami ay nakikinig, no? Talaga namang hindi po biro. Sa likod pala ng inyong tagumpay bilang kayo ay nakarating sa Director 3-star, no? Hindi po pala talaga biro ang pinagdadaanan ninyo. Kumbaga sabi nga nila, dadaan ka talaga sa butas ng karayom. Alam naman natin Tama. ang butas ng karayom, sobrang liit. Okay? So ma'am, mayroon pong ano po dito, no? Sabi ng aming sponsor, ang aming minamahal din po na directress, magkano na po ang inyong monthly residual income, madam? Baka pwede naman po ma-share. Okay lang po? Okay. Yung monthly residual income ko as a Director 3-star is 150,000. Yun pa palang isa. Dito kay Crowd One, kumbaga, kapag gusto mo nang magpahinga, mamili ka ng mga ranking na gusto mong maabot na suit na doon sa budget mo. 'Di ba? Halimbawa, Director 1 is 30, Director 2 is 60, 'di ba? And 3 is 150. So kung masaya ka na doon, dahil every month na yun guaranteed, pwede kang siguro magpa-banjing-banjing or magpahinga ka na, 'di ba? Kasi okay ka na. Pero kung gusto mo mas more pa yung pension na mararating mo, go for the President 1, which is yan yung aking pangarap na marating bago matapos yung taon na to. Kasi mayroon na akong 300,000 every month, 'di ba? So masaya po maranasan na nag-a-outing kayo ng mga anak mo, naubos mo yung 300,000 mo, punta kayo ng Boracay, dala mo silang lahat, 'di ba? Tapos pagdating doon, wala kang iniisip na utang pag-uwi mo. Kasi alam mo kahit nagpunta ka doon ng mga siguro 30 days or 15 days, pag-uwi mo doon, inubos mo man yung yung 300,000 mo, may 300,000 ka ulit na babalik pagdating mo sa bahay niyo. Hindi yung tulad before na 'di ba, mag-iipon ka or mangungutang ka para lang makapagbakasyon kayo. Tapos pag-uwi mo, siyempre namomroblema ka na kasi wala na kayong kakainin, wala ka ng pang-tuition sa mga bata, kasi mayroon kang mga utang dahil doon sa bakasyon mo. Pero dito kay Crowd One, ang kagandahan, 'di ba, talagang bayad pati yung bakasyon mo. Kahit nagbabakasyon ka, bayad ka ni Crowd One. And then 'pag wala ng pandemic, may free tour ka pa sa cruise ship, 'di ba? So, dati nga parang iniisip ko, malas yata ako, ilang beses na akong nag-apply mag-abroad, lagi akong nade-denied. Sabi ko, naku, pinatay ko na yung pag-asa ko makapunta ng ibang bansa, 'di ba? Kasi sabi ko, wala akong pag-asang makarating na ibang bansa. Sabi ko talagang hindi pinapahintulot ng Panginoon makarating ako doon. Pero nito, ang huli, isip ko, aba, sabi kong gano'n, mabait pala sa akin si Lord kasi hindi niya ako pinahintulutan na pumunta na ibang bansa para maging OFW kasi mahirap ang buhay ng OFW. Ngayon, maging DH ka or maging factory worker ka man doon, mahirap, 'di ba? Hindi mo kasama yung mga anak mo, tapos siyempre hindi ka pwedeng magreklamo kung masakit ang katawan mo or may sakit ka, hindi ka pwedeng magreklamo. Pero dito kay Crowd One, naranasan kong pumunta ng ibang bansa nang wala akong ginagawa. Siyempre, sa Hilton Hotel ka, kung saan-saan ka nakatira, magagandang hotel doon sa Dubai, 'di ba? Sa Qatar, kung ikot-ikot ka, 'di ba? Kahit saan ka pumunta, wala kang problema, 'di ba? Kasi may pera ka, 'di ba? Hindi mo mararanasan kung ano man yung sinasabi nila na hirap ng OFW. Pero nakita ko ng dalawang mata ko yung hirap nila nung nasa Dubai ako. Kasi pumupunta ako sa mga flat nila. So doon sa mga flat ng mga OFW, nakita ko yung kanilang tirahan na although nasa mga mall sila work or nasa factory or yung mga nurse, mga gano'n. Pero sa flat nila, ang liit nung kanilang mga tirahan, parang double deck na kasya ka lang. Tapos sharer sila sa isang banyo, dami-dami nila. So bali 4 na sa isang kwarto, 4 na double deck, up and down. So ikaw sa taas, sa baba iba na naman. So sabi ko ganito pala. Samantalang sabi ko 'pag umuwi yung OFW sa Pilipinas, 'di ba? Ang nangyayari, akala mo, ang saya nila na nanggaling sila sa abroad na talagang maganda yung buhay na naranasan nila doon. Kaya na-appreciate ko yung alam mo ba yung yung
mga tao na pag nandito, nasa abroad yung mga kamag-anak nila, iniisip nila, dito, ang buhay nila, parang mayabang silang kumilos kasi yung may pera na pinapadala yung OFW. Pero yung trabaho doon ng OFW, hindi nila nakikita kung gaano sila naghirap, gaano nagtitipid yung mga tao doon. Halos di kumakain, di ba? Para lang mapagpasya yung kanilang mga pambayad sa kanilang rent, di ba? Yung kanilang pamasahe araw-araw at may maipadala dito sa mga kanilang mga kamag-anak. Yun yung nakita ko doon nung nandun ako sa Dubai na nag-iikot-ikot ako ng matagal doon at nakikipag-usap ako sa mga ibang OFW. Kaya ngayon, nagkaroon ng pag-asa, halos maraming mga OFW sa Dubai, lalo na nandun yung office natin, na talagang nagka-crowd one sila, lalo na nandun naka-base sa Ronnie ngayon, tapos si Ma'am Nora nandoon din. So marami din akong member doon sa Dubai. May leader ako doon na si Ma'am Nora ang ano sa kanila, nag-guide sa kanila doon ngayon. So hopefully this coming November, baka bumalik ako ng Dubai ulit kasi may live event ulit doon. So grabe ang nangyari sa akin kay Crowd One na talagang minsan iisipin mo, parang nananaginip ka lang. Minsan kami ni Ma'am Nora, pag nag-uusap kami, sabi ni Ma'am Nora, sis, sabi niya ganun, kaupo ako dito ngayon sa may ano ko, sa may, ano tawag, nung condominium niya sa Baguio. Diba? Nagkakapi-kapi siya. Tapos tatawagan niya ako. Tapos sabi niya, sis, hindi ako makapaniwala na may sarili na akong kondo dito sa Baguio, na natanaw-tanaw ko yung ano, sa city mismo. Tanaw ko yung Burnham Park. Sabi niya ganun. Kasi, parang sa pangarap ko lang to dati. Ako din, sabi ko, sis, ganun din ang nangyayari sa akin. Sabi ko ganun. Hindi ko rin akalain na magkakaroon ako ng kondo. Ay, sabi kong ganun, nagkakabiruan nga kami dati ng mga kasamahan ko. Kung hindi ako nag-crowd one, wala pa akong mabibiling kondo. Alam niyo kung ano mabibili ko? Kondom. Kasi yun lang kasi ng pera kong bilhin. Diba? Wala akong mabibiling ko. Oo, totoo yun. Wala akong bibili ng kondo. Diba kasi milyon yung kondo. Ngayon, kondom na lang kaya akong bilhin. Yun. Yeah. Pero mga joke-joke lang namin ang mga ano doon para at least, 'di ba, minsan kasi pag nag-talk ka kasi minsan pas masyado kang seryoso, 'di ba? Natutulog na pala yung mga kausap mo, 'di ba? Pero pag mga minsan may mga nasasabi kang mga alabiro, may mga biro silang narinig, bigla sila nagigising. Ay, 'di ba? Natawa sila, 'di ba? Ganun. So yun yung mga ano ko dati mga joke-joke sa mga tao, pero totoo talaga yun. Saan naman ako kukuha ng ibibili ko ako ng crowd one. Imagine mo yung milyon, sabi ko, ay, yung class out na 1.2 million, sabi ko, hindi ko yan iisipin. Sabi ko gano'n. Kasi, hindi ko yan mararating. Alam mo ba, ganun yung isip ko noon. Hindi ko yan mararating. Saan naman ako kukuha ng ganun karaming tao na mag-preparing para lang maabot ko yung 1.2 million. Sabi ko, pero naabot ko yun. Di ba? Naabot ko yun sa hindi ko inaasahan na pagkakataon na natawa ako nung nag-stop yung dashboard ko ng generate ng pera. Ay, sinabihan ko si Sir AD, nagtanong ako, Sir AD, sabi ko gano'n, is it that my dashboard, sabi ko, may account stop, sabi ko, generate money, sabi ko gano'n, I am personally encode my downline, almost upgrade to titanium, ganyan. Tapos tawa ng tawa si Sir AD, sabi niya, Arlene, sabi niya, you're flash out, sabi niya, but don't worry, sabi niya, carry on next week, sabi niya. Nagtawanan na lang kami, may tawag si Sir Jamil sa akin. Yung pala na-flash out din siya, tanong siya, ma'am, sabi niya, hindi na nagagana yung ano ko, yung account ko, sira yata yung system. Pinagtawanan din siya. Kasi sabi ko, flash out ka rin. Si Ma'am Nora, ganun din. Sabi ko, ma'am, flash out ka rin. So, pareho tayong flash out. So, tawanan na lang kami, nakakatawa. Kasi ibig sabihin, na-meet mo na yung pinakamalaki. Diba? So, malulungkot ka pa ba? 1.2 million? Siyempre, di ba? So, masaya ka na, syempre. Ibig sabihin, naabot mo na yung pinaka-top, yung pinaka-highest na kitaan na abot mo nung araw na yan. Kaya, magiging masaya ka na talaga sa nangyari sa buhay mo. Which is, suntok sa buwan. Di ba? Na parang walang salita na magiging katumbas niya. Na yung saya mo, yung pasasalamat mo kay Crowd One, walang salita na tatama para mapasalamatan mo siya sa nangyari sa buhay mo, sa pagbabago na nangyari sa buhay mo.
Pero isa lang po yung masasabi ko. Hindi po mangyayari sa inyo yung pagbabago kung hindi po kayo magtatrabaho. 'Di ba? Kasi ito talaga ay nagsisimula talaga sa sarili natin, 'di ba? Yung kagustuhan natin, yun ang sinasabi natin na biggest why. Ano ba ang dahilan mo? Bakit mo tatrabahuin si Crowd One, 'di ba? Dapat mayroon ka talagang malalim na dahilan, 'di ba? Kung bakit mo ito tatrabahuin. Kaya yun yung pinakamaganda na gawin natin dito kay Crowd One. Alamin natin kung ano ang kailangan nating gawin para tayo magtagumpay kay Crowd One. Ano yung pinaglalaanan natin? Ano ba yung pangarap natin? Ako kasi alam ko 'di ba? Yung una-una yung mga anak ko, 'di ba? Gusto kong wala naman kasing tao na forever dito sa mundo. So gusto ko kung ano man ang mangyari sa akin in the future, yung mga anak ko stable sila. Okay silang lahat, 'di ba? Iiwan ko man sila, hindi ako mag-aalala, hindi ko sila iiwanan sa problema, sa utang, kung ano-ano, 'di ba? At least may mga bahay na sila. Kasi kumuha ako ng una-una kong kinuha 5 kondo. Bakit 5? Kasi 5 yung anak ko, tag-isa na sila, 'di ba? Sabi ko, "So bahala na kayo, mga anak, pagdating ng araw, kung yung kondo na yan titirhan niyo o ipapaupa niyo. So nasa inyo na yan." 'Di ba? So yung business naman pwede niyo paghati-hatian, bahala kayo, 'di ba? Gano'n ako mag-isip. Hindi ako nag-iisip ng may lamang-lamang. So bahala kayo diyan basta lahat kayo nang hindi kayo magkagulo, hindi kayo mag-away-away ng mga bata. So dito, isa lang yung magandang nangyari na hindi ko makakalimutan kay Crowd One ay yung mga bagay na dating hindi mo magawa pero ngayon grabe na yung ano yung twist ng buhay mo from sa halimbawa noon naglalakad ka lang, ngayon may sasakyan ka na, dati nangungutang ka lang, ngayon ikaw na yung inuutangan pero hindi ka binabayaran. 'Di ba? Kasi ang iniisip naman ng tao ngayon, may pera ka, hindi mo naman kailangan ng bayad, 'di ba? Kaya 'pag naniningil ka, hindi mo 'di ba, hindi minsan nakakatawa kasi utangan ka, sabihin babayaran ka next month. Pagdating next month, di ka babayaran, sabihin sa'yo, hindi mo naman kailangan ng pera, mami. Sasabihin sa'yo, 'di ba? Kung lalo na kung kamag-anak, ikaw naman, sabi niya, alam mo naman nagigipit ka 'di ba? Buwan-buwan may tinatanggap ka. Parang wala ka ng karapatan maningil kasi hindi ka pwedeng magsabi na, "Bayaran mo na ako kasi wala akong pambayad ng kuryente." Hindi sila maniniwala sa'yo kasi alam nila may kita ka, 'di ba? So dito, naiiba na yung problema mo, 'di ba? Kung dati na hirap kang mangutang, ngayon naman, ikaw na yung magpapautang. Pero aware lang tayo kasi talagang kami nangungutang, hindi nagbabayad, 'di ba? Pero yun lang, ang masasabi ko lang sa ating lahat dito, huwag tayong mawalan ng pag-asa, trabahuin natin si Crowd One, sigurado talaga. Ang limit ko sa akin sarili noon, sabi ko, 5 to 8 months, sabi ko, kikita ako ng milyon kay Crowd One. Bayad na lahat ng utang ko. 'Di ba? Totoo po yun. Pagdating po ng 8 months, wala na po akong mga utang. Okay na po lahat. Mayroon na akong mga milyones na hawak na pera. Sobra-sobra na yung hawak kong pera sa bahay. Yung kapatid ko na nasa Oman, ayaw magtrabaho, ayaw mag-Crowd One, 'di ba? Kasi siyempre OFW siya sa Oman. Ayaw maniwala sa akin nung mga panahon na 'yon. Alam nyo, ngayon Director 1 na siya dito sa Crowd One. Bakit? Iponesisyon ko siya kasi kapatid siya kahit ayaw niya, 'di ba? Pinosisyon ko siya. Sabi ko, pag namulat yung mata niya, at least naandiyan na siya. So yung kabilang side, ako na nag-workout, power league na siya. Nung okay na siya, di kabilang side na lang yung tinrabaho niya. Nung nasa Oman siya, pinauwi ko siya. Umuwi ka na dito, tulungan mo ako, sabi ko. So dito, kumikita na siya. Unang dating niya dito, siguro 3 days lang kami. Kumita siya 45. After 1 week ulit, kumita siya 36. So sabi niya, totoo palang kitaan dito sa Crowd One ni, sabi niya sa akin. So yun, talagang ngayon hataw-hataw na siya sa Crowd One. Ayun, director na siya. Director 1 na rin siya. Si Mr. Oh, grabe. Oo. Grabe pa naman, no? So, buti na lang nag-Crowd One siya. At buti na lang din, ma'am, nag-Crowd One din po kayo. Kasi kung hindi, sa halip na condominium ang mabibili mo, abay kondom. So, pasintabi po dyan sa lahat. Ito po just for fun lang. Yes. So,
hindi po natin alam yung kondom ha. Wala pong nakakaalam yan. Kaya walang mag-iisip ng negative. Anyway, grabe po yun, madam, no. Sobra kami talagang alam mo yun, dito Ano sa ba yun? ay, condominium. Bawal yun sa Assure bata. ko yun ang condominium. Okay, shortcut po yun ng condominium. Yun, condom, Yeah. condominium. Oo, Bata bumili po pa ako ako. ng condominium. Ayun. So grabe yun, akala nyo si ma'am, no? So ganun talaga dito kay Crowd One. Minsan, hindi pwedeng Kaya masyado hindi daw po yun, sabi ni Benz. Kaya hindi yun. Bahala na kayo guys kung ano pong ano ninyo pag-iisip sa atin pong condominium. Anyway, ma'am, grabe po, no? Sobrang kaming sobrang na-inspired, sobrang na-motivate, at grabe na andun po yung parang masabi natin na mas lalo po kaming nag-aapoy, na mas lalo naming trabahoin kay Crowd One. Dahil ako din, ma'am, no? Ayan, dito kay Crowd One, minsan iiwanan ka ng asawa mo dahil hindi po niya naintindihan kung anong ginagawa mo. Sabi ko, okay lang. Sige, kung May masaya ka Madrid sa daw. Sorry, may Madrid daw. Ay, sorry naman po. Ayan. So, grabe yun. Thank you so much po, Directress. At hangad po namin na mas more pa kayo na magtagumpay dito kay Crowd One para syempre, hindi lang condominium, hindi lang po yung mga business po ninyo na naput up po, no? Mas marami pa po na darating po sa inyo. Pero ma'am, grabe, sobrang thank you po sa time na binigay nyo ngayon at grabe, thank you po kay Lord sa buhay po ninyo at purihin ang Diyos kasi hindi din po biro ang pinagdaanan nyo po sa buhay. So, ibig lang po sabihin yan, kapag may trials po tayo, isa lang pong ibig sabihin yan. Mayroon pong pagpapala na inihahanda ang God. Yun nga lang, hindi ka pwedeng basta-basta bigyan ng Diyos ng malaking blessings kung ikaw ay hindi kanya muna susubukin. Kasi paano ka bibigyan ng blessings kung akala mo naman ipatamad-tamad ka lang, wala ka namang ginagawa sa buhay. Kaya yun nga lang, iiyak ka. Ito po, no, before mo makamit ang pagpapala ng God, iiyak ka muna, masasaktan ka muna. Pero yun ay isa lang po sa mga process po para po tayo magtagumpay. Kaya ito si Crowd One, kagaya kay ma'am, ayan, so kung ano man yung pinagdadaanan niya, ayan, naiwanan ng asawa, minsan hindi na siya nakakauwi sa bahay, sa 7-Eleven na lang, so grabe yun. Pero nandun yung pagpupursige. Sabi nga niya, kung gusto mong matuto, aralin mong mabuti at kailangan mong intindihin. So ganun po talaga dito kay Crowd One. Paano mo tatrabahuin kung hindi mo iintindihin si Crowd One? Kaya nga guys, ayan, kung kaya ng iba, kaya ni Madam, abay kaya nyo rin. Di ba po? Kaya ito po, sabi niya, kung wag nating ipilit ang ating sarili sa mga tao na sarado ang pag-iisip. Okay po, madami pa po dyan. At dito, sabi nga niya, 24/7 niya na siya ay nakafocus po kay Crowd One. So tingnan mo naman ngayon. Ayaw niya po dati na mag-OFW. Gustong-gusto niya, pero bakit parang hindi talaga itinatadhana? So grabe. So yun pala, ang plano ng God sa kanya, hindi siya maging OFW, kundi siya ay magiging isang turista. Kaya grabe po, napakabuti ng Diyos sa buhay niyo, Madam. At soon, ganun din po sa buhay ko at sa buhay ng bawat isa dito sa atin kung gagawin natin ng tama si Crowd One. Kasi ako, ang deepest why ko, yung 6 ko din na anak. Ikaw, ma, may 5 anak, ako po ay mayroong 6. Mukhang 7 lang. Joke. So, kailangan pala pag ako ay bumili ng condominium, kailangan 6 din. Kaya naku, kailangan magtrabaho pang mabuti. Ayan. So, grabe yun. Thank you so much po. And God bless po sa inyo, ma'am. More power po sa inyo, madam. Okay. Thank you so much. Isa na lang po, I would like to take this opportunity para din po ano tawag doon, plug ko yung Princess Ambulance sa mga Crowd One family natin na nakikinig ngayon, na kung mayroon din po kayong mga pangangailangan like antigens or swab test or patient transport, kung sakaling mayroong mga ilangan sa family po natin, pwede po kayong tumawag sa page ng Princess Ambulance po. At least alam niyo po na yan ay katas din po ng Crowd One. Sa Crowd One din po nanggaling. Princess Ambulance po, nasa Google po siya, nasa FB page po siya. Yun po siya. Kulay pink po na Princess Ambulance. Crowd One, katas Crowd One po siya. Ma'am, pwede niyo po yan, ma'am, pwede niyo po ilagay sa chat box para mas makapi pa po ng iba, para hindi po makakalimutan. Ayan. So, yun po yung One. Ayan. So once again po, thank you so much po, Directress. At grabe yun. Masaya po talaga kami ngayon sa ibinahagi niyo po na inyong journey kay Crowd One.